Okay, so mga kasosyo, magandang hapon sa ating lahat. So, bago tayo mag-start sa pag-usapan natin ngayon, baka pwedeng hit na notification bell at subscribe na rin para at least updated kayo sa mga video i-upload natin dito sa ating channel. Okay? So, maraming salamat mga kasosyo. Okay, so mga kasosyo, sa ngayong hapon, pag-uusapan natin yung paano mag-survive kung marami kang kompetensya sa iyong aggregate supply business. Okay? So before kasi mga kasosyo, bago ako nagtayo na aggregate supply business dito sa area namin, bali ako lang sana yung nakapwesto dito. Tapos alam niyo naman, hindi talaga maiiwasan na meron gagaya sa ating maliit na negosyo. Okay, so mindset kasi ng iba, once na malakas, nakikita ng malakas, feeling nila is malaki yung kita or ikakayaman agad. So which is hindi naman yun yung nangyayari. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung situation ng ating aggregate supply ngayon. So dati isa lang yung kompetensya, tapos ngayon bali dalawa na, merong bagong itinayo na aggregate supply din yung itinayo. Okay, so mga kasosyo, yung aggregate supply kasi natin is nasa along Barangay Road ng San Antonio, Negros Oriental. Okay, so nakaposisyon yung ating aggregate supply dito. Okay, so ito yung lang yung pwesto natin. As you can see, ito yung harapan, tapos syempre ito yung mga stocks natin sa ngayon. Yan. Okay. So yan yung update sa mga stocks natin. So medyo marami-rami na kahit paano sa awa ng Panginoon mga kasosyo. Pero yung situation mga kasosyo, kung dati sa area ito is ako lang yung aggregate supply, tapos nagtayo din sila, yan, medyo malaki din yan. Malaking tindahan. So mas marami silang binibenta kumpara sa akin. Tapos yung bagong tayo mga kasosyo, nandun. So you can see mga kasosyo, yun yung bagong aggregate supply. Okay? So ano din, namumuhunan din. Okay? Okay, so yun mga kasosyo, pag-uusapan natin ngayong hapon kung ano ba yung mga pwede nating gawin once na marami tayong kompetensya sa ating aggregate supply business. So tulad sa nangyari ngayon dito sa area namin, bali kung dati ako lang yung nag-aggregate supply, tapos merong isang nag-aggregate supply din kasi nakita niya meron talagang potential. So nag-aggregate supply din. So ngayong bago lang, meron ding nagtayo ulit ng aggregate supply. So tatlo na kami dito sa area. So kahit ako or yung katabi ko yung nauna, tapos panghuli na yung isa, hindi pa rin natin maiiwasan na makaka-apekto pa rin yun sa ating aggregate supply business. So medyo nahati na yung ating customers kasi meron talagang lalapit doon or doon na bibili. Okay? So lalo na nag-offer ng utang. Okay? So meron talagang mangyayari na ganun. So makaka-epekto rin yun sa makaka-epekto din talaga sa ating sales. Okay? Okay, so ano ba yung mga pwede nating gawin na remedies or solution or mga prevention para at least nandun pa rin yung hataw natin sa pagbibenta at hataw ng ating aggregate supply business mga kasosyo. Okay, so ganito mga kasosyo. Una is hindi talaga maiwasan na once na marami kayo sa isang area, hindi maiwasan yung price war. Lalo na ito ay barangay area. So hindi talaga maiwasan yung price war na yung ibang tindahan, baba sila ng presyo para at least makakuha sila ng customers or yung mga customers mo lilipat sa kanila. Tapos yung mga customers naman natin, hindi natin pwedeng tigilan or hindi naman maiwasan na bibili doon or lalapit doon or magiging lilipat na doon sa kabila kasi nga mas mura. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon mga kasosyo, yung mga customers natin naghahanap talaga ng mura. So ganito yung gagawin natin mga kasosyo. So since meron ng price war, tapos yung produkto natin na ino-offer is nasisira ito, hindi pwedeng mag-steady tayo sa ating price. So ang gagawin natin, sabayan natin yung price ng kabila. So kung 2 pesos na lang yung tinutubo nila sa
per kilo ng kanilang feeds, sasabayan din natin at pantayan yon para at least mag-retain lang yung customers natin. Okay? Since pangalawa mga kasosyo, since nagbaba tayo ng presyo, syempre na naepektuhan yung ating kita. So ganito yung gagawin natin mga kasosyo na lagi kong nire-remind sa inyo. So magdadagdag tayo ng ibang services tulad ng GCash at pakunti-kunting groceries para at least makatulong sa ating mga expenses saka doon sa mga kulang natin nakita sa mga feeds. So magdadagdag tayo ng ibang services para at least meron tayong ibang source ng kita. So groceries tulad ng kape, gatas, mga anong tawag nito, yung mga sigarilyo, kung ano-ano pa na pwede nating idagdag sa ating agri-bit supply. Idadagdag na natin para at least mapupunan yung mga pangangailangan nating agri-bit supply business. Okay? So, yun yung gagawin natin mga kasosyo. Mag-a-add lang tayo para at least yung nabawas na kita natin, mapupunan ng iba nating produkto na pinasok natin sa ating agri-bit supply, saka yung mga pinasok natin na additional services na ino-offer sa ating mga customers. So, yun yung gagawin natin mga kasosyo. Okay, so pangatlo mga kasosyo na pwede natin gawin at ito yung pinaka-importante is to create relationship sa ating mga customers. So maganda na talaga na at least yung mga customers natin naging kaibigan na natin para at least sila mismo may trust na sa atin. Tapos parang ayaw na nilang pumunta sa ibang tindahan para bumili kasi nga satisfied na sila sa ating service. Okay? So mas maganda na meron tayong relationship sa ating mga customers. So dapat kaibiganin natin, kausapin natin yung mga customers. So ano yung mga needs nila, kailangan na naibibigay natin. Okay? So para at least hindi na sila maghanap ng iba at hindi na tayo iwan. Sana all hindi iniiwan. Okay? So pang-apat mga kasosyo, kailangan na yung stocks natin is laging fresh. Okay? So yun. Dapat laging fresh yung ating mga stocks. Dapat fast moving, dapat ma-dispose agad natin para at least yung stocks natin hindi natatagalan, para hindi magkakaroon ng amag, hindi magkakaroon ng moist, hindi binubukbok. Kasi once na nagtagal yung mga stocks natin, ay try it 2 weeks na hindi nabenta. So hindi talaga maiwasan na nagpupulbo na siya. Tapos namumugad na yung bukbok sa ilalim ng feeds. Tapos nagkakaroon sila ng parang moist or bulak, parang ganon. So once na makita ng customers, lalo na hindi sila bibili kasi nga parang sira na yung ating binibigay na produkto. Importante kasi na yung kinakain ng ating mga hayop is fresh para at least yung mga hayop hindi magkakasakit. Kasi yung ibang cause kasi ng pagkakasakit ng ating mga alagang hayop minsan is dahil sa feeds na ini-intake nila. Minsan sira na yung feeds kaya nasisira din yung mga tiyan ng ating mga alagang hayop tulad ng baboy. Minsan nagtatae, yung mga manok natin hindi nagtutunaw kasi nga yung kinakain nilang feeds is contaminated na ng bacteria. So importante na laging fresh yung ating binebenta na produkto mga kasosyo. So mas maganda talaga na yung bibenta lang natin yung fast moving. Tapos hindi tayo yung mga produkto naman hindi ganun ka fast moving, bibili lang tayo ng isang sako or depende kung ilan lang sako yung kayang kaya lang natin na i-dispose sa isang linggo. So lastly mga kasosyo, kailangan natin at least may picky tayo or product knowledge sa ating mga binebentang produkto. Dapat tayo mismo na may-ari mga kasosyo is marunong kung ano yung ating binibenta. Ano ba yung purpose, para saan. Tapos at least familiar tayo sa iba't ibang sakit ng mga hayop para at least pwede tayong endorse ng mga gamot na pwedeng gamitin sa mga animal owners or sa mga nag-aalaga ng mga hayop. Okay, so importante yung mga kasosyo na at least marunong tayo na once na may tanong sila kung ano yung mga gamot or vitamins na dapat i-apply nila sa kanilang mga hayop, at least alam natin kung
ano yung dapat nating ibigay. Okay? So, importante yun mga kasosyo. Kasi yung ibang mga customers kasi, na-appreciate nila once na marunong tayo kung ano yung mga dapat na gamot or vitamins na i-apply sa mga hayop nila. So, once na at least may take or product knowledge tayo, at least makakapag suggest tayo kung ano yung mas magandang gamot na gamitin nila. Okay? So, yun na mga kasosyo. Maraming salamat. Sana meron kayo nakuha at napulot na aral ngayong araw. Saka maraming salamat sa panonood. At bago tayo magtapos, baka pwedeng pa hit the notification bell and pa-subscribe para at least updated kayo sa mga content pa na i-push natin or i-upload sa ating channel. So maraming salamat mga kasosyo. So see you sa mga susunod na video. Kasosyo TV, kasama mo sa pag-asenso.